Magandang araw mga kaibigan, ako po si Kuya Deng at ito ang inyong paboritong tambayan ng mga mahalagang balita mula sa iba't ibang media network sa bansa at sa buong mundo. Dito walang kinikilingan, tapat sa pagbabalita. Kaya samahan niyo ako sa mabilis pero malaman na pagtalakay sa mga pinakamainit na isyu ngayong araw. Okay, dito muna tayo sa House Spokes Abante. Mga kapatid, ito yung Princess Abante. May banat sa personal trip ni BP Sara, dapat para sa taong bayan. Sabi niya ng ganon, ha. Ito'y kabago-bago lang mga kapatid, umiingay na. Parang magiging magkakaroon na naman ata ng pinsan itong si Dalawang Castro. May kasama na ang Abante. Magkapalido rin sila ng isa pang Abante na re-elect na. Okay, basahin po natin ang sinabi po nitong Abante na to. May version na babayang Abante. Galing ito sa balita. balitamb.com.ph. Ito na, babasahin ho natin. House Spokes Abante may banat sa personal trip ni BP Sara, dapat para sa taong bayan. Nagkomento si House Spokesperson Princess Abante tungkol sa paglipad ni Vice President Sara Duterte patungong Australia. Uy, may banat ha. Sa kanyang press briefing nitong Biyernes, Hunyo 20, 2025, iginiit ni Abante na dapat ay para sa taong bayan pa rin daw ang mga lakad ng pangalawang pangulo sa labas ng bansa. Talagang bumabanat ha. Sino kaya nag-utos ito mga kapatid? Okay, ito pa, basahin natin tuloy-tuloy. Hindi ko alam if that is an official travel or a personal travel, but lagi-lagi bilang halal na opisyal ng bayan yung oras mo na ginugugol sa loob at labas ng ating bansa, at ito man ay pang-personal o opisyal, dapat para sa taong bayan, hindi sa personal na interes. Sabi ni Abante, grabe to Hindi ba banat to sa akin lang hindi ba banat ito ng ganun-ganun na lang, ng walang sweldong malaki, no? Hindi, para sa akin hindi ito babanat ng ganun-ganun na lang. Pero bakit parang matapang ito? Hirit pa ni Abante, para hindi nasasayang ang tiwala, ang pondo at binigay na mandato ng Pilipino sa atin. Nitong Biyernes na inayag ng Office of the Vice President na sa Australia na raw si BP Sara para sa kanyang personal trip, kung saan nakatakda niyang daluhan ang Free Duterte Now rally sa Melbourne na gaganapin sa Hunyo 22. Ewan ko lang kung tama yung pagbabasa, no? Grabe to mga kapatid I-quote lang natin para hindi nasasayang ang tiwala at pondo dapat ito na ibinigay na mandato ng Pilipino sa atin. Mga kapatid, binabanatan nyo na nga ang Sara Duterte, binabanatan nyo na nga ang mga Duterte, pero bakit ganon? Ang taas pa rin ng ratings ng mga Duterte. Kaya hindi ako naniniwala na sinasabi nyo nasasayang ang tiwala. Mataas pa rin ang tiwala. Kahit anong sira nyo sa mga Duterte, patuloy pa rin yung mga Pilipinong nagtitiwala sa mga Duterte. Basahin pa natin tuloy-tuloy. Vice President Sara Duterte is currently on a personal trip to Australia and will be attending the Free Duterte Now rally scheduled for June 22, 2025 in Melbourne, saad ng OBP. Eto na. Matatandaang patuloy ang malawakang panawagan ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte mula pa noong Marso 12, magmula nang manatili sa detention center ng ICC sa The Hague, Netherlands, si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang maaresto noong Marso 11 sa Ninoy Aquino International Airport dahil sa kasong crimes against humanity kaugnay ng kanyang naging madugong kampanya kontra droga. Ako hindi ako naniniwala na nasasayang yung mga tiwala ng taong bayan sa ating Sara Duterte, sa ating BP Sara Duterte at sa mga Duterte. Kasi alam nyo, kahit isang damukal pa na attack dog ang i-hire ninyo para banatan araw-araw ang Duterte, lalong tumataas ang ratings ng mga Duterte. Ibahin nyo tactics nyo. Laos na biruin nyo. 3 years ago, nung hindi pa nagkakaroon ng botohan, banat na kayo ng banat sa mga Duterte. Kabago-bago pa lang, banat na agad ng banat sa mga Duterte. Hindi ka ba banat sa mga Duterte kapag hindi malaki ang sweldo? Base lang yan sa ating opinyon. Kaya ako, parang naaamoy ko, malamang malaki ang bigayang sweldo kaya nakakapagsalita ka ng ganyan.
Ang hirap kasi sa inyo, porkit pumupunta sa ibang bansa si BP Sara Duterte, akala nyo wala nang ginagawa. Uulitin ko na naman ng salitang mangmang sa mga taong hindi nakakaalam kapag nag-iibang bansa si BP Sara ay may naiiwan po sa mga Office of the Vice President. At kapag naiiwan sila dun sa Office of the Vice President, kung nagtatrabaho po sila, ginagawa po nila ang mga tungkulin nila para po sa pagtatrabaho. Hindi pwedeng aalis na lang si BP Sara nang walang trabahong iniiwan. Ang problema kasi kapag kayo sa akin lang yung mga lumilipad-lapad dyan sa ibang bansa, may pa-promise para magkaroon daw ng mga invest. Wala pa naman pala, mga pledges pa lang daw pala yon. Wala pa naman pala talaga. Yung iba nga dyan, punta ng ibang bansa. Pagbalik, wala lang. Sasabihin na nangihikayat na mag-invest dito. Tapos kung walang nag-i-invest dito, sisisihin mga kaalyado ng Duterte. Yun dahil sa hearing sa etc. No? Ang hirap sa inyo kapag nagkakaroon ng kapalpakan sa administrasyon, sinisisi nyo sa Duterte. Ano ngayon kung magbabakasyon si BP Sara? Inurat nyo ng inurat dito sa Pilipinas. Tapos ngayon, sisisihin nyo ulit. Titignan nyo ngayon ang katayuan. Wala naman kayong ginawa kundi siraan ng Duterte, di ba? Pag may makita kayong mag-aalis ng ibang bansa, yung isang ano pa nga, di ba? Parang may video pa yon o picture. Sa NAIA. Tama ba yun? Sa NAIA ba yun? Parang Terminal 3, 2, ewan ko kung ano yun. Di ba pinicturean si BP Sara kasama yung pamilya niya? Tama ba naman yun? Pinalampas na lang ng Duterte yun Kasi hanggat meron kayong makikita sa mga Duterte, banat kayo ng banat. Katulad na naman ngayon. Pupunta na naman si BP Sara sa Australia. Yun ang pangano nyo Kumbaga hahanap kayo ng pwedeng maibato sa kanya para linlangin ang mga Pilipino. Pero how sad para sa inyo dahil hindi po nalalaso ng isipan ng mga kababayan natin na the more na ginugurgur nyo si BP Sara, mas lalo lamang pong minamahal ito ng taong bayan. Lahat po ng may ayaw sa Duterte, uulitin ko, kayo po ay mga mamang sa ganitong mga palagay dahil hindi nyo naiintindihan. Kahit marami nang ginagawa ang Duterte, hindi nyo nakikita. Lalo na kapag binabayaran kayo, lalo na kapag sumusweldo kayo para siraan ng Duterte, hindi kayo magsasalita ng maganda sa mga Duterte. Tawag sa inyo tuloy mga attack dog. Wala kayong ginawa kundi siraan ng Duterte. Tama nga naman, di ba? Ano ba bang gagawin nyo dyan? Lalo na yan, bago na naman, abante. Anong gagawin yan? Magsalita laban sa Duterte. May mga spokesperson kayo. Si PBBM may spokesperson. Tapos ito may bago na naman, spokesperson. Bakit hindi nyo ibalita yung mga magagandang nagagawa ng inyong nagpapasweldo sa inyo? Diba? Yung mga magagandang nagawa nila ang Tamba natin ngayon, si Tamba ay may ginawang ganito na nagpaganda sa ating lugar. Gumanda ang ganito at pinaganda yung mga trabaho. Hindi, puro Duterte pa rin ang banatin nyo. Ganon din yung isang magpinsan. Wala silang ginawa kundi banatan ng mga Duterte. Ang administrasyon na to walang ginawa kundi banatan ng mga Duterte. Yun lamang ang ginagawa nila. Tayo.